Pag-usapan po natin 8 signs of poor circulation. Alam nyo, napakahalaga talaga yung daloy ng dugo sa katawan natin. Kailangan natin yan, di ba? Para makaiwas sakit sa puso, sa utak, sa ugat, di ba? Pag nagkakaedad, kidney problem, kailangan maganda daloy ng dugo eh. So, tingnan natin kung meron tayong senyales nitong 8. Number 1, maraming varicose veins, di ba? Minsan, kung maraming varicose veins sa ugat natin to, pwede rin talaga hindi maganda yung circulation, kaya medyo mabagal yung pagbalik ng dugo natin sa katawan. Pero hindi naman lahat ng varicose veins masama, pero isang senyales to. Number 2, yung laging masakit ng paa, muscle cramps. Minsan ang cramps sa muscle lang, dito lang, di ba? Baka dehydrated o kulang ka sa potassium. Pero merong leg pain na pag naglalakad ka, sumasakit yung paa, nagpapahinga, nawawala. Tapos pag naglalakad, parang namamanhid dito sa paa. Minsan, senyales siya ng claudication. Sabihin yung artery, dito sa malaking ugat, sa may tiyan natin, pababa, medyo nagbabara. Sa mga diabetic, may edad, minsan binabantayan natin to. So, hindi ibig sabihin may leg pain o cramps, masama na, pero may possibility yun na ugat pala ang diferensya. Number 3, manas. Di ba? Kung may manas talaga, maraming manas, minsan may problema sa puso, heart failure, nagmamanas, kidney problem, liver problem, nagmamanas, o possibility din po yan. Or may pagbabara din sa ugat sa paa. Yung mga deep venous thrombosis, nagmamanas din yan eh. Number 4, may sugat ang paa. 'Di ba? Alam niyo po, 'di ba, pag diabetic, 'di ba, minsan takot tayo magkasugat yung paa, yung iba napuputol yung paa. Tapos bukod sa sugat na hindi gumagaling, minsan yung balat, yung skin ng paa natin medyo kulang sa balahibo, na very shiny, manipis. Ibig sabihin, kulang na yung daloy ng dugo. Diabetic, may edad, yan ang problema. Parang puno eh. Pag yung puno, yung isang branch, yung isang sanga, kulang na yung tubig na pumupunta doon, nakita niyo parang pumapangit, lumiliit, maliit lang yung dahon, at minsan namamatay yung part. So, poor circulation yon. Number 5, manhid o nangingimay ang paa o minsan ang kamay nangingimay. Sa nagkakaedad, madalas po to. Diabetic o nagkakaedad, syempre hindi na maganda yung circulation sa paa. Kasi nga nagkakaedad sila. So, yung pamamanhid. Number 6, laging malamig ang kamay at paa. Actually, meron naman mga malamig ang kamay ang paa, hindi naman delikado. Pero merong ganong sakit tinatawag na Raynaud's phenomenon. Yung parang mas malamig siya, di ba? Oo. So, possible sign lang yan ng poor circulation. Number 7, ito yung mahina sa sex. Pag ang mga lalaki, tumatanda, lalo na yung mga diabetic na lalaki, hindi na sila makipagtalik, ay na tumigas yung private part nila, erectile dysfunction yon. Kulang din ng daloy ng dugo sa artery doon sa private part ng lalaki. Sign of poor circulation din po yun. Kadalasan sa diabetes. Number 8, last, yung minsan pagod lang, mahina lang. Oo, pagod, mahina, pwedeng heart failure yon, mahina ang puso. Yung laging brain fog, hindi makaisip, parang mahina pag-iisip, minsan may bara-bara pala sa utak, poor circulation. So, ano gagawin natin? Ito na, remedy natin. Number 1, lakad-lakad. Talagang keep on moving, di ba? Exercise. Kahit pa lakad-lakad lang, pwede na. Number 2, pwede itaas ang paa. Sa tanghali, mga isang oras. Number 3, stretching at yoga. Number 4, inom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water, di ba? Para makatulong din yan. Number 5, pwede magsuot ng compression stockings, yung masikip na medyas sa paa para maipit, umakyat yung dugo. Number 7, pwede maligo. Yan, may tulong din yan. Warm shower. 8, yung mga healthy pagkain. Bawang, isda, gulay, citrus fruits na may antioxidant. Number 9, quit smoking. Tigil ng paninigarilyo. Number 10, lose weight. Magpapayat din tayo. So, ito yung mga basic tips natin sa poor circulation. Saan pa nakatulong to? Pwede natin share po sa ating kaibigan. God bless.